ng salita ng Panginoon, no? Napakaganda ng mga awitin na ating inihandog sa Panginoon. Amen po. So, isa sa mga awitin doon na parang tumatak at saka related sa ating topic ngayong umaga ay yung sinasabing suliranin man ay dumating. No? Sabi doon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang aking sasambahin. No? So sinasabi ng awitin na mananatili. No? Ano mang dumating na pagsubok, struggle, trial sa buhay natin, kailangan nating manatili sa Panginoon. Amen po? Amen. So sapagkat yun ang buhay natin, yun ang buhay ng Kristiyano, ang magpatuloy, manatili, no? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials na nararanasan natin sa ating buhay. Okay? So, ngayong umaga po ay ipagpapatuloy natin yung pagtatalakay o yung mensahe ng Panginoon na ngayong month ay atin pong tema or ang topic natin is about deep roots. Tama, no? So, deep roots, ibig sabihin, malalim na ugat. Ayan. So, simula nung first Sunday, first midweek service hanggang ngayon na ba ang last? Hindi pa, meron pa. 27? Last na. Kasi next week ay June. Mabuti na nakikinig kayo. July na sa susunod. Ibang tema naman po 'yon. No? So, ang atin pong topic is about deep roots or malalim na ugat kay Kristo. So, sa dami ng mga nag-message kay Pastor, no, kay Cap, sino pa sa mga midweek, si Pastor Joseph, no, at madaming nag-topic na ng tinatawag natin na deep roots, at tayo po ay nasa isang teksto, yung Colossians chapter 2 verse 7. So nakikita ba? Yan. So sabi diyan, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. So tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na banal, dakila sa lahat, makapangyarihang Diyos namin, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Panginoon. Lord God, ngayong umaga nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, ng bawat isa ay narito, Panginoon, upang handa na Ikaw, Panginoon, ay aming sambahin, paglingkuran at purihin sa Espiritu, Panginoon, at katotohanan. Father God, we pray na ngayong umaga sa aming pakikinig ng mga salitang ito, Panginoon, nawa ito'y tumimo sa aming mga puso at kaisipan, Panginoon Diyos. At meron kaming mga buha na mensahe, Panginoon Diyos, na amin pong may apply sa aming buhay. Lord God, sa akin po na magsasalita, nawa Lord God ay Ikaw ang siyang magsalita, Panginoon. Hindi ako, Panginoon, hindi ako ang makita, kundi Ikaw, Lord God, ang magningning. Itago mo ko sa likuran ng iyong krus upang ang iyong kanindigan ang siyang mahayag, Panginoon Diyos. Lord God, salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon. And thank you, Father God, for your holy presence, Panginoon, aming darama ngayong umaga, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Ayan. So, ayun po, ang ating teksto, Colossians 2 verse 7. Ayan. So, ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan kong, your struggle is your power. Ayan. Ano nga ulit ang pamagat? Ayan. Pwede ba yon na yung struggle natin, problema natin, yung persecution natin, yung pakikibaka natin sa ating Christian life, no, sa ating buhay, sa ating kahinaan, ay power pala. Ito pala ay isang kapangyarihan. Your struggle is your power. Agree ba kayo doon? So, titingnan natin ngayon sa salita ng Panginoon kung totoo ba na yung struggle natin, ito ay kapangyarihan nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. No? So, napakaganda. No? Bagamat parang ang hirap paniwalaan na yun palang mga problema natin, yung mga trials natin and struggle sa buhay, ay siya palang kapangyarihan natin. So, nagbibigay kapangyarihan or lakas sa atin na mga Kristiyano. Okay? No, so bago natin itutuloy, so gusto kong
magpakita sa inyo ng isang maikling video, no, tungkol sa kung paano yung struggle ay naging isang kapangyarihan. No, so kung tingnan ng mabuti, pakinggan ng mabuti kung ano ang makukuha nating mensahe sa video. Sige. Small date seed was buried under layers of sand. The sun was pouring down intense heat from above, and right on top of that tiny seed, there was a heavy stone pressing it down. Inside that little seed, there was a spark of life. It wanted to grow. It wanted to come out and see the sky. It wanted to feel the wind and grow under the warm sunlight. One day, the seed gathered all its strength and pushed upward. But the stone did not move. The seed tried again. It pushed with all its power. Still, the stone did not move even a little. The seed became sad. In the middle of a burning desert, where golden sand stretched as far as the eye could see, a small date seed was buried under layers of sand. The sun was pouring down intense heat from above, and right on top of that tiny seed, there was a heavy stone pressing it down. Inside that little seed, there was a spark of life. It wanted to grow. It wanted to come out and see the sky. It wanted to feel the wind and grow under the warm sunlight. One day, the seed gathered all its strength and pushed upward. But the stone did not move. The seed tried again. It pushed with all its power. Still, the stone did not move even a little. The seed became sad and started to cry. It said, "My fate is so bad. I am trapped under this heavy stone. I will never be able to come out." The desert is usually silent, but that day, a gentle wind passed through the sand. The wind reached the seed and whispered, "Do not complain. Look downward." The seed was surprised. Look downward? What could be there? But after thinking for a while, the seed slowly began to understand. If the path above is closed, maybe there is a path below. From that day, the seed changed its direction. Instead of pushing upward, it started growing downward. It slowly sent its roots deeper into the sand. Through every layer of dry soil, the roots kept moving deeper and deeper. It was not easy. Sometimes the soil was very hard. Sometimes the dry sand tried to stop the roots. Many times the seed felt tired and wondered, "Am I trying for nothing?" But every time doubt came, the seed remembered the whisper of the wind. "Do not complain. Look downward." So it kept trying. Days passed, then months, then years. From above, it looked like nothing was there. Anyone passing by would only see a lifeless stone lying on the sand. No one knew that under that stone, a small seed was silently working on an extraordinary journey. After many years of effort, its roots finally reached very deep inside the earth, where hidden underground water was flowing. The moment the roots touched that water, something powerful awakened inside the seed. Now it did not only have hope, now it had strength. Once again, the seed began to grow upward. This time, the push was not weak. Its roots had spread deep and wide under the ground. With all its strength, it pushed upward again. The stone was still heavy. It did not move. But this time, the seed noticed something different. At the edges of the stone, there was a tiny space. Very small, but enough to create a path. So the seed decided to grow through that narrow space, slowly, patiently, pushing with determination. One day, the seed finally emerged from the side of the stone. But when it came out, it was no longer a weak little sprout. Its stem was strong. Its roots were deep. Inside,
It was the strength of many years of struggle. Time passed, and that small plant slowly grew into a tall date palm tree. Its branches reached toward the sky. Its deep roots held the ground tightly. Then one day, a terrible sandstorm hit the desert. The sky filled with dust. The wind blew so hard that small plants and grass were lifted and thrown away like tiny pieces of straw. Many plants were broken. Some were pulled out from their roots. But the date palm tree stood tall and proud. The wind could bend it, but it could not break it. Why? Because its roots were very deep. So deep that even the strongest storm could not shake them. And who forced the seed to grow such deep roots? The same heavy stone, the one the seed once believed was its biggest problem. In life, we often complain about our problems, failures, struggles, and obstacles. We feel that these things are blocking our path. But the truth is, those very difficulties are helping us grow stronger inside. When the path above is blocked, life is pushing us to grow deeper into patience, wisdom, and faith. People who do not give up during hard times, but continue strengthening their inner roots, become unshakable. One day, they stand so strong that no storm in the world can bring them down. So the next time a heavy stone appears in your life, do not complain, because that stone might be the very reason you grow strong enough to face every storm that comes your way. Amen. So, yun. Napakaganda ng ng short video na yon. Ayan. So, ito ay tungkol sa isang binhi, no? Sa isang seed na kung iisipin mo, mayroong bato na nakadagan sa kanya, no? Parang nahihirapan yung seed na siya ay mag-sprout, nahihirapan siya na tumubo dahil may harang, may bigat sa kanya. Pero ang sabi sa kanya, no, look downward. So ibig sabihin, siya sa ilalim. Kaya ang ginawa ng root, sa halip na tumubo siya pataas, pailalim ang kanyang pagtubo. So nauna muna yung ugat niya, no? Hanggang sa marating niya yung tubig, no, na siyang nagbibigay ng lakas sa kanya para tumubo. And then sa pagtubo niya, sa pag-sprout niya ulit, naging na siya, malakas, no? Sa halip na yung bato ay kanyang labanan, anong ginawa niya? Nag-iwas, naghanap siya ng mauusbungan. And then nang nakausbong na siya, saka siya tumubo ng matibay. Bakit matibay? Kasi sa lalim ng kanyang ugat. At base doon, no, sa video na 'yon, ang sinasabi doon ay kapag mayroon tayong problema, mayroon tayong struggle sa buhay, ito yung mas nagpapalapit sa atin sa Diyos, na dapat mas lumalim yung ugat natin sa Lord. Para sa pagtubo natin, tayo ay maging matatag, tayo ay maging malakas. No? Na kahit anong bagyo daw sa mundo, hindi tayo maibubuwal. Yung binhi na yon, dumating yung malakas na sandstorm, hindi siya nabuwal, hindi nabunot yung kanyang mga ugat kasi malalim ang kanyang kapit doon sa lupa, malalim ang ugat niya. So ganun din sa atin, no, na mga Kristiyano. Minsan akala natin ang problema, minsan akala natin yung mga failures natin, kahinaan natin, ito ay sinyales na pinabayaan tayo ng Diyos. Kaya minsan ang isang Kristiyano, sa halip na lumapit sa Diyos, lumalayo sa Diyos. Tama? Pero ang sinasabi ng Diyos, kapag tayo ay nakakaranas ng problema, mas laliman natin, no, yung ating kapit sa Panginoon. Laliman natin ang ating pananampalataya, ang ating wisdom sa Panginoon. No? Mas kumbaga may inihahanda ang Panginoon sa atin. Kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok, kasi nais na yung ihanda ng Diyos sa mas magandang oportunidad or mas mabigat pa na mga pagsubok. Dahil nga, yung pagsubok, ito ay nagpapatatag,
'Di ba? Sabi sa salita ng Diyos, ang pagsubok ay nagpapatatag sa pananampalataya ng isang Kristiyano, no? So, sabi diyan, a tree's deepest roots grow in the driest season. So, kung saan na walang ulan, tama? Walang tubig sa taas, saka mas lalong lumalalim ang ugat ng isang puno. Bakit? Kasi gusto niyang makakuha ng tubig. 'Di ba? Katulad ng mga puno, ng mga mangga, katulad ng mga nara, no? Habang walang tubig sa taas, hindi umulan, yung ugat nila ay lalong lumalalim para maabot nila yung tubig sa ilalim ng lupa. At kapag nangyari 'yon, mas lalong lumalalim ang kanilang ugat, mas lalong kumakapit sila sa lupa na kahit anong uga sa kanila, hindi sila mabubuwal. No? A tree with deep roots survives the strongest storm. Ganun din sa atin ng mga tao. Ganun din sa atin ng mga Kristiyano. No? Kapag malalim ang ugat natin, we will survive. No? Kahit gaano pa kahirap yung pinagdadaanan natin sa buhay. Kahit anumang problema, no? Problema natin sa sarili, problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa kapatid, problema sa pananampalataya natin, no? Kaya nating mag-survive kapag malalim ang ugat natin. So, ano ang gagawin natin kapag para mas lumalim yung ugat natin? Kailangan nating mapalapit or lumapit kay Jesus. Para lumapit tayo sa Diyos, no? Nakakaranas tayo ng problema, lapitan natin ang Diyos. Huwag ang tao. Huwag tayong lumaya sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng matatag na pananampalataya. Siya yung magpapatubo ng ating mga ugat. No? Kaya kung may problema man tayo, may pinagdadaanan tayo, lumapit tayo sa Diyos. No? Bago kapag malakas ka na, saka mo harapin ang problema. Amen po? So, meron po ako, actually dapat pwedeng tapos na tayo, di ba? Na ano na natin yung mensahe ng Panginoon. Pero gusto ko lang nabigyan natin ng diin yung 3 bagay sa teksto natin. No, pero parang ano na din ito, parang review doon sa lahat ng ating mga napag-aralan sa Colossus 2 verse 7. So first point natin is next. Yeah. Yan, yung first point natin, your struggle deepens your roots, no? Yung ating mga struggle, yan yung nagpapalalim ng pananampalataya natin sa Panginoon. No? Kung kapag may problema tayo, sa Diyos tayo lumalapit. Amen? So, ibig sabihin, patunay na kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, pag may problema, lumalapit tayo sa Diyos. Kagaya ng pamilya, kapag may problema ang anak, saan lumalapit? Saan? Sa magulang, syempre dapat. Unang-una sa magulang dapat lumalapit. Hindi sa ibang tao. Tama? Kasi ang magulang walang hinahangad na masama para sa kanyang mga anak. Ang nais ng magulang ay kabutihan para sa kanyang mga anak. So, tayong mga anak, kapag may problema tayo, lapit tayo sa magulang para mabigyan tayo ng tulong. 'Di ba? At yung tulong na mas mapapabuti tayo. No, ganun din sa Diyos. Pag may problema tayo in spiritual life natin, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon para lumalim yung ugat ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? So sabi diyan, rooted in Him. 'Di ba? Kaya sinabi na rooted in Him kasi kapag lalo tayong lumalapit sa Panginoon, mas lumalalim, mas lumalago ang ugat natin ng pananampalataya natin. No? Ayan. Next. No? Kagaya nito. A tree develop deeper roots during dry season. In the same way, our trials drive us to deepen on Christ. So sabi sa James 1 verse 2 to 3, sabi diyan, the testing of your faith produces perseverance. 'Di ba? Kapag sinusubok tayo sa ating pananampalataya, ito ay nagpo-produce ng perseverance o ano nga yung perseverance?
Endurance. Tama? Yung parang pag-perseverance, yung tuloy-tuloy kahit nahihirapan ka, tuloy-tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sino ditong nahihirapan sa paglilingkod sa Panginoon? Pero tuloy-tuloy pa rin. That is perseverance. Kahit may problema, nagpumupunta pa rin sa church. Kahit mabigat ang nararamdaman, kahit na kahit na offend, yan, tuloy pa rin sa Panginoon. That is perseverance. Bakit? Tinitesting tayo. Tinitesting yung faith natin. At kapag nalampasan natin ang mga bagay na ito, ibig sabihin, lumalalim na yung pananampalataya natin sa Diyos. No? So, anong application? Don't waste your struggle. Let it drive you closer to Jesus. No? Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon kapag tayo ay may struggle. Because God wants us to be rooted in Him. Gusto ng Diyos maging malago tayo. Maging mas malalim ang pananampalataya natin sa Kanya. Pero paano tayo lalago ang pananampalataya kung lalayo tayo sa Diyos? Kapag may problema. Tama? Kapag may problema, kapit tayo sa Diyos. Kaya may awitin na, kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Baliktad naman kasi ang gusto ng sanlibutan. Bumitaw, atong kantang bumigay ka na. Ayan, hindi yun sa maka-Diyos. No? Yan. Another, pangalawang puntos natin. Yan. Your struggle builds your faith. Yan. Sabi dyan sa Colossians 2:7b, build up and established in the faith. Yung una, rooted in Him. This time, build up and establish in the faith. Kagaya nung buto. Di ba? Nung meron na siyang lakas, dahil lumalim na ang kanyang ugat, nakakuha na siya ng lakas ng tubig, di ba? May enough strength na siya, kaya nag-build up na siya. Di ba? Ibig sabihin, establish na ang kanyang pananampalataya. Kaya kaya na niyang tumubo, kaya na niyang tumayo. Ganon din sa ating mga Kristiyano. No? Kailangan nating mag-ugat sa pananampalataya. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan natin ang Christian life natin para maging equipped tayo as Christians. Maging malakas tayo bago tayo tumayo. Bago tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, your struggle builds your faith. 'Di ba? Kapag inignore lang natin ang mga problema at lumayo tayo sa Lord, wala 'yon. Kagaya nung puno na 'yan, 'di ba? Ang ugat niya is talagang build up na. Kumbaga ay naka-equip na siya. Malalim na ang kanyang ugat. Kaya nga yung kanyang puno is matibay at kaya niyang mag-stand sa kanyang pananampalataya. 'Di ba? So, yung struggle natin sa buhay, ito yung nagbi-build ng faith sa atin. Kagaya nung sinasabi ni Peter na the testing of faith is more precious than gold. 'Di ba? So, ginagamit ng Panginoon no, yung hardship natin sa buhay para palakasin, no, to strengthen what we has planted in us. Palakasin next, yung palakasin what He has planted in us. So, ang Diyos mismo ang sumusubok sa atin kung tayo ay malakas na. 'Di ba? Faith grows strongest when it is tested. Tama? Paano natin ma-evaluate ang pananampalatayang matibay kung hindi tayo ititest? Tama po? Kagaya ng estudyante, paano mo masasabi na ang estudyante ay natuto kung hindi mo sila bibigyan ng exam? 'Di ba? Kung 0, ibig sabihin, walang natutunan. Tama? Ganon din sa pananampalataya. Kung sa panahon ng hardship natin, ng struggles natin, tayo ay lumayo sa Lord. Tayo ay bumitaw sa Lord. Ibig sabihin, hindi pa ganun katatag ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po? 'Di ba? The testing of faith is more precious than gold. 'Di ba? Sabi diyan,
Every challenge is an opportunity to trust God more. 'Di ba? Ano yung dating sa atin ng problema? Ano yung dating sa atin ng pagsubok? Lumayo sa Panginoon o mas lalong lumapit sa Panginoon? Lumapit sa Panginoon. Yan ang susi para mas lalong mag-build up, mas lalong mag-grow and mag-deepen yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kagaya ng ginto. Ang ginto ay hindi masasabing puro kung hindi siya dumaan sa apoy. Ang tawag dyan ay refined. Ganon din sa Kristiyano. Kapag dumaan tayo sa pagsubok, na pagtagumpayan natin ang pagsubok, we are refined. Nare-refined tayo. Ibig sabihin, natatanggal yung mga blemish. Natatanggal yung mga hindi kanais-nais sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga sinasabi, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Kasi gusto ng Panginoon na mabago yung ating buhay, matanggal yung hindi gusto or kalooban ng Panginoon. At matatanggal ang mga bagay na ito through testing, no? Through hardship, through struggles. Kasi yun ang pinaparana sa atin ng Panginoon para makita natin sa ating sarili na hindi ito kalooban ng Panginoon. Kailangan natin itong bitawan. Kagaya ng ginto, di ba? Established in faith. So sabi, gold is heated again and again until the impurities rise and are skimmed away. The fire doesn't destroy the gold, it reveals its true value. Kung ginasunog man ang gold, hindi ito dinidestroy or sinisira. Ibig sabihin lang ay pinapalabas ang tunay na halaga niya. Amen? No? Para makita kung siya ba ay 24 karat, 16 karat, o kinarat-karat. Di ba? Minsan kita kinarat-karat kita, no? Pero sa gold, no, bilang isang tunay na Kristiyano, ang goal natin is to be a refined Christians, kagaya ng gold. Kung bakit nakakaranas tayo ng sobrang hirap, struggle sa buhay, ibig sabihin, gustong palabasin ng Diyos kung ano ang tunay na halaga natin sa Kanya. Gusto ng Diyos na lumabas yung mga impurities sa buhay natin. Gusto ng Diyos na mawala yon. 'Di ba? Kaya nga we are changed from glory to glory. Amen po? Kaya nga, 'di ba, sa gold, minsan pag nakakita tayo ng gold, akala mo pure gold na siya. Pero pag pinadaan mo siya sa apoy, lumalabas pa yung mga ibang chemical or ibang elements. Tama? Ganon din sa tao. Kalaab natin, okay na, kay kabuot, pagkasiro natin kabuot, permi na long sleeve, kay bahoy ang Bible na daya, kalaab natin perfect. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng pagtest, nakikita ang impurities. Meaning, dinadalisay tayo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na kapag ganun ang tingin natin sa tao, tapos siya ay nakitaan natin siya ng pagkukulang, nakitaan natin siya ng kahinaan, hindi ibig sabihin na siya ay wala ng pag-asa or siya ay i-judge na natin. Hindi. Kundi baka ito ang paraan ng Panginoon para makita yung impurities at mabago. Tama? Kasi nga ipinapalabas ng hardship, ng struggles, yung lahat ng ating mga kahinaan para mabago tayo. Amen po? So, pangatlong puntos, your struggle produces thanksgiving. Sino dire ang pag nakaranas ng problema, mapasalamat pa? Yung pahuya ka na sa kadamuan ng tao kay nag-share ka ng salita ng Panginoon, nagpasalamat ka pa dito sa tao nga nagpahuya sa imo. Sino? Madami, di ba? Madami na tayong nababalitaan na gano'n. Na kahit sila ay inuusig, they gave thanks sa Diyos. Bakit? Kasi yun ay opportunity, no, na ikaw ay inuusig. Madami kung titingnan natin sa internet, madami. Mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, binabato sila, pero hindi sila gumagante. Sa halip, they give thanks sa Diyos. Kasi natutupad sa kanilang buhay yung sinasabi
ng salita, na uusigin. At kapag inuusig tayo, yan ay proof na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kinakahiya ang mabuting balita kahit ikaw ay usigin. Amen? No, your struggle produces thanksgiving. 'Di ba? Sabi diyan sa ating teksto, abounding with thanksgiving. 'Di ba? Kagaya nung yang puno, anong puno 'yan? O, pagpalagay na natin na mansanas 'yan. Mansanas, mangga. Mangga 'yan. Punong-puno siya ng bunga. Bakit kaya punong-puno ng bunga? Kasi malusog, 'di ba? Matibay ang kanyang ugat, matibay ang kanyang puno, kaya nakakaya niya yung mga bunga. Kapag mababaw lang ang ugat niya ng puno na yan, anong mangyayari? Mabubuwal yan kasi ang dami ng bunga niya mabibigat. So kung tayo, ang dami nating bunga bilang isang Kristiyano, daming bunga natin sa ating Christian life, pero mababaw ang ugat natin ng pananampalataya, pwede tayong mabuwal. Pero hindi yun inaalaw ng Panginoon. Kasi nga, kapag mayroon tayong kung gaano kadami ang bunga natin sa ating spiritual na buhay, ganun din kalalim ang pananampalataya ng Diyos, pananampalataya natin sa Diyos. Ganun din ang ibinibigay niya na pananampalataya. Kasi nga, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya kung yung responsibility na binibigay sa atin ng Panginoon, yung ministry natin na binibigay sa atin ng Panginoon, nakadepende kung gaano kalalim tayo sa Diyos. Tama po? 'Di ba? Kung gaano tayo kagaya ng mangga, ang dami niyang bunga. Meaning, kaya niyang i-handle lahat ng bunga kasi matibay ang ugat, malalim ang kanyang ugat. Hindi siya kayang ibuwal. No? So, sabi diyan, your struggle produces thanksgiving. Kagaya ng isang nanay na nagle-labor. No? Kagaya ng isang nanay na nagle-labor. 'Di ba? Ano ang pakiramdam ng nanganganak? Dali lang, no? Gani ning 1 second. Nagluwas na daan. Ganun ba? Siguro sa iba, ganun, madali lang, no? May mga iba na madali. Pero, ayon sa salita ng Panginoon, no? Ayon doon sa Genesis, sinumpa ang mga babae na kapag nanganganak sila ay maghihirap. Kaya, talagang nahihirapan ang mga nanay sa panganganak. Tama po? 'Di ba? So, naalala ko si Mami Tin kami sa Udyungan. No, 2 beses na siyang nanganak, pero hirap na hirap. 'Di ba? Halos ilang oras 'yon na nag-labor from 8 PM hanggang 9 AM yata. 'Di ba? Na nandun siya doon sa anong tawag dito? Delivery room, no? So, ganun kahirap ang mga anak na palos wala na daw siyang lakas at katunayan yon ng pagkatapos niyang mga anak ay nahihirapan pa siyang maglakad, maggalaw. Kasi nga sa sobrang hirap at ang dami pa niyang pasa. So, ganun kahirap yung panganganak niya, no? So, anong ibig sabihin nito? Sa struggles na naranasan ng isang nanay, no? Kapag nakita niya yung anak niya, nakarga niya, no, naramdaman niya yung anak niya, umiiyak, ano ang nangyayari? Sabi diyan, a mother thanks God for a difficult pregnancy. The moment she holds her healthy newborn, the pain becomes part of the story of thanksgiving. 'Di ba? Pag nahahawakan na niya, nakarga na niya ang kanyang anak, thank you Lord. 'Di ba? Sa halip na yung kahirapan, yung struggle ang maano niya sa kanyang buhay, mas napapalitan yun ng pasasalamat sa Diyos. Kasi nga, merong isang buhay na ipinagkaloob ang Panginoon. 'Di ba? Kumbaga hay success. 'Di ba? So ganun yung labis na pasasalamat ng isang nanay kapag lumabas na malusog, lumabas na
healthy yung kanyang anak. 'Di ba? So, when we see God's faithfulness through our struggles, our hearts overflow with gratitude. Dapat ganun ang puso natin sa Panginoon, no? Kapag nakikita natin yung katapatan ng Panginoon, bagamat tayo ay nakakaranas ng problema, nakakaranas tayo ng struggle, pero mabuti, tapat pa rin ang Diyos, diyan tayo nakakapagpapasalamat. Kaya nga sabi sa third point natin, your struggle produces thanksgiving. Hindi sinabi na your struggle produces reklamo. Tama? Hambay dito sa video kagain ha. Do not complain. Hindi magreklamo. Hay pag kita ba ato ang bosoy, tapos pag ano naton ngay may bato, ay di ba may bato idedre. Oh, di ba? Mareklamo na kita nga daan kasi hindi na tayo makakatubo. Di ba? Oh, yan. So ang dami nating mga problema, tama? Ang dami nating pagsubok. Pero ano yung tugon natin sa mga pagsubok? Stop na ba tayo? Or magpapasalamat tayo sa Panginoon? Di ba? So sabi po dyan sa Romans 8:28, good works all things together for good to those who love Him. So ang lahat daw ng bagay ay work together for good or nagkakalakip-lakip. 'Di ba? To those who love Him. So ibig sabihin doon sa mga anak ng Panginoon, ang turing natin sa mga nangyayari sa buhay natin, problema man ito ay kalooban ng Panginoon. Bakit? All things work together for good. Nararanasan ko man ngayon ang problema, naniniwala ka na there is a rainbow after the rain. Pwede the storm. Ayan. Diba? May kasabihan tayo na there is a rainbow after the rain. Kumbaga, walang bagyo na dumadaan sa atin ng isang linggo. Diba? Isang buwan, wala. Ang bagyo, it will last for 3, pila na nga yan ang agi ng bagyo? 1 to 3 days lang, diba? Nung panahon namin, halos parang one night lang ang bagyo. Pagkahapon, kakuso-kuso hanggang magabi, todo nga pinapugong, pagkaagahay, waya na. Pero, kayat na. Problema gihapon. Di ba? Anong tugon naton? Mareklamo naman, ay, taya, bayan nga bagyo iniho, ging pakayat pa, katatapos ko lang to silig kahapon. Di ba? O ano ang dapat maging tugon natin? Di ba? Salamat Lord, kay ligtas kami. Bailang aber kadako ang limpyohon, at least makaka-exercise ako. Oh, di ba? Ay, kung waya ka ta exercise, matuyog ka na naman. Parasko, di ba? Ganon. Yan. So, di ba, all things work together for good. Yun ang dapat maging puso, maging kaisipan natin ng mga Kristiyano sa nangyayari sa buhay natin, no? Na kahit tayo man ay nakaranas ng pagsubok sa buhay, ibig sabihin lamang nito, kumbaga, ang daan natin papunta sa Lord ay hindi highway, bukod puro kaayo. Ibig sabihin ay lubak-lubak. May pantay, may lubak-lubak, may tukaron, minsan naman may tugbungon, no? Ayaw lang atong tugbungon nga ya na para dire-diretso, ay kahadlok adto. 'Di ba? So yung daan natin, 'di ba? Minsan ang tingin natin sa daan papunta sa Lord ay straight lang, diretso. Imo ning plano ng Lord. Pero sa actual, ang plano ng Lord pala ay paiba-iba hanggang makarating tayo sa kalooban ng Panginoon. 'Di ba? So, ano ang ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng puntos natin? We have to be grateful. Amen? Kaya dapat practice natin kahit sa maliit na bagay, nagpapasalamat sa Diyos. Tama? No? Kaya nga tayo kahit sa pagkain, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. 'Di ba? Pag umaga kapag tayo gumigising, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Salamat Lord, buhay pa ako. Tama? No? Kapag sa mga konting bagay, 'di ba? We have to be grateful. Kapag alam natin na mayroong ginawang kabutihan,
ang Diyos or kahit ang ibang tao may ginawang kabutihan sa atin, we have to be grateful. Magpasalamat. 'Di ba? Kasi yun lang ang bayad na pwede nating maibigay for being grateful. 'Di ba gaano kasakit tinawan mo na, binuligan mo na, tapos nagpasalamat sa imo. 'Di ba? Pag tao mo bugas 10 kilos, mo lang ne. Dako ato kag ang kwarta kag. Ay, diba? Sa halip nga salamat. Kay kami na naman pang saing. Nagreklamo pa kita. Dapat ato 25 kilos. Anay kay masaka kita sa sa korte kay kasuhan ta. Di ba? Ganun. We have to be grateful, mga kapatid. Abounding with thanksgiving. Di ba? So, sabi diyan, praise God not only after the victory but also during the battle. Hindi lang kita magpasalamat kapag nanalo na tayo. Pag na-overcome na natin ang problema, saka lang tayo magpapasalamat. 'Di ba? Sabi diyan, we have to give thanks the Lord during. 'Di ba? And after. At syempre, kailangan din natin magpasalamat before. Kasi sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo lagi. No? Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga ginagawa ng Lord, we have to give thanks sa Panginoon. No? That is, kumbaga yan yung puso na gusto ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, to be grateful. 'Di ba? Maging mapagpasalamat. Kagaya ni Jesus Christ. 'Di ba? Lagi siyang nagpapasalamat sa Ama. Lagi siyang nagpapasalamat through prayer. No? So, conclusion na tayo. Ayan. Kay base kung mabayluhan ang indongilit ng si Mangot. Ayan. Conclusion, your struggle is not your defeat. Tandaan ha, struggle pa lang. Hindi pa tayo natatalo. Problema pa lang. Wala pa tayong ginagawa. 'Di ba? Struggle is not your defeat. It is God's tool to make you stronger. That's why, sabi sa pamagat natin, ano nga ulit ang pamagat? Your struggle, Yes, your struggle is your power. Kapangyarihan. Bakit? Ito yung magda-drive in sa atin para mas lumalim ang ugat natin, 'di ba? Mas mag-build up yung pananampalataya natin at mas maging grateful tayo sa Lord at magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Stay rooted in Christ. Let your faith grow through every trial. Kasi nga, struggles are opportunity for us to be strong and rooted in Christ. No? Give thanks because God is working even in the hardest season. Kahit alam natin na ang bigat, kahit hindi natin nararamdaman ang Diyos sa nararanasan natin sa buhay natin, God still working. Diba? Sabi ng kanta, even when I don't feel it, you're working. Diba? Even when I don't see it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. So, ibig sabihin, ano man ang naranasan natin sa buhay, gaano man yan kabigat, God is working in our life. Amen? So, huwag tayong lumayo sa Diyos, bagkus, lumapit tayo para lumalim ang ugat natin, yung pananampalataya natin, tumibay yung pananampalataya natin, and ma-develop sa buhay natin yung pagiging grateful let's abound with thanksgiving to God. So challenge, is my struggle pushing me closer to Christ or farther from Him? Yung struggle ba na nararanas natin sa buhay ay nagpapalapit sa atin sa Diyos o nagpapalayo? Tayo lang makasagot nito. No? Pangalawa, am I allowing God to strengthen my faith through this trial? Choice pa rin natin. Tama? Kung yung trial ba na naranasan natin, we are allowing God, no, na yung pananampalataya natin ay lumakas. 'Di ba? Tayo pa rin ang makakasagot. Bakit? Nasa atin yung choice kung tayo ay lalapit sa Diyos o tayo ay
lalayo sa Diyos. Now, panghuli, can I thank God today even before I see the outcome? Pwede ba tayong magpasalamat sa Panginoon kahit hindi pa natin alam yung resulta? Or kahit hindi pa natin alam yung mangyayari or yung outcome? Di ba? Halimbawa, nag-apply tayo ng trabaho, hindi pa tayo natatanggap, pwede ba nating pasalamatan sa Diyos na, Lord, salamat. Di ba? Nagpa-check up kita. Ya pa nato nasasayuran. Lord, salamat. Kataas gali ang creatinine ko. Salamat kay makaka-diet. Ayun. O, di ba? So, in every trial and every struggle, no, hindi ibig sabihin tayo ay talo. Ibig sabihin, it is our opportunity para lumalim ang pananampalataya, tumibay tayo, at maging grateful tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa po, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat po Lord God sa mga mensahe ng iyong mga salita ngayong umaga na nahayag sa bawat isa sa amin. Lord God, thank you Panginoon sa mensahe Panginoon that our struggle is our power Panginoon. Nawa Lord God, ang mga salitang ito ay lubusan, Panginoon, tumimo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, Lord God, lahat kami, Panginoon Diyos, ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, trials, struggles, hardship, Panginoon. But Lord, we thank you because this is proof na kami, Panginoong Diyos, ay mga tunay na tagasunod mo at tunay na mga anak mo, Panginoon. And we thank you, Father God, because alam namin, Panginoon, na kapag nakakaranas man kami, Panginoong Diyos, ng mga pagsubok sa buhay, nandyan ka, Panginoon. Nandyan ka, Panginoon, para palakasin kami. Nandyan ka para palalimin yung pananampalataya namin, Panginoon Diyos. Lord, we thank you sapagkat alam po namin, Panginoon, na hindi nyo kami iwan, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Because even, Father God, in the hard times, Panginoon, you are still working, Panginoon. Kahit hindi ka namin nakikita, Panginoon, hindi ka namin nararamdaman, we do believe, Father God, that you are working in our life, Panginoon. And we thank you, Father God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos, na handa po kami, Panginoong Diyos, magpasakop sa inyong plano. Handa po kami, Panginoong, magpasakop sa inyong grasya, Panginoong Diyos. Lord God, sa inyo namin pinagkakatiwala, Panginoong Diyos, ang mga mensaheng ito, na ito po, Panginoon, ay silbing kapangyarihan at buhay sa aming po, Panginoong Christian life, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.